Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at ito po ang ika-4 na araw ng aking daily devotion. Sa araw po na ito, atin pong tatalakayin ang Genesis chapter 37 verses 5 to 8. Na to make it short, dito nang naganap yung pagkwento ni Joseph sa kanyang mga kapatid about dun sa panaginip niya na kung saan na yung bigkis ng kanyang dayami ay tumayo, samantalang yung bigkis ng mga kapatid niya ay yumuko sa bigkis ng dayami niya. So dito niya sinabi na naginip siya na siya ang magiging hari out of the magkakapatid, gano'n, na pinapakitaan siya ng vision ng Lord na siya ang magiging hari, gano'n. And after nung pagkwento niya, panaginip niya, lalong nagalit sa kanya yung mga kapatid niya na nagtanong sila na talagang ikaw nga ba ang maghahari sa amin? So ganoon, parang kumbaga may inggit or may pagtataka dun sa mga puso ng mga kapatid niya na bakit siya pa yung maghahari na pinakambata, ganon. And ayun, ang sabi doon na there is waiting time from vision to reality. So ibig sabihin, every time na nagkakaroon tayo ng vision or nagkakaroon tayo ng pangitain is merong waiting time. Merong waiting time na inilalaan sa atin ng Lord na hindi basta-basta mangyayari yung ganito, hindi basta-basta yung mangyayari yung ganyan. So for example, nabivision mo, nakikita mo na balang araw magiging successful ka, balang araw magiging masagaan ka, gano'n. So meron daw palang waiting time, hindi yung basta-basta na lang out of nowhere na bigla-bigla kang magkaka-blessing, bigla-bigla kang magiging ganto, magiging mayaman, magiging ganyan-ganyan. So merong waiting time sa mga vision natin sa buhay. Pangalawa, sabi pa doon, waiting may involve trial and hardships. So sa kwento ni Joseph, alam naman natin na dahil inggit nga sa kanya yung mga kapatid niya, ay meron doon na pinagbenta pa siya, or meron doon na itinapon siya sa maliit na bangin, ganon. So parang sa buhay, ganon din na marami tayong mga pagsubok at maraming mga darating na dagok na talagang magpapahirap sa atin, magpapahirap sa sitwasyon ng buhay natin. Pero throughout that ay kasama pala yun. Kasama pala yung mga pagsubok na yun sa mga magagandang mangyayari sa buhay natin. Kasi sabi nga na waiting may involve trial and hardship. So normal lang sa buhay yung mga ganong hirap, yung mga ganong pagsubok. Ikatlo, sabi pa ay we are actors in God's theater. So kay Lord, meron tayong role, meron na tayong ginagampanan na role. So tayo ay actors para sa kanya, kasi unang-una pa lang meron na siyang plano Meron na siyang plano kung magiging ano tayo, kung magiging ganito tayo, kung magiging ganyan tayo. So kumbaga sa buhay is parang ina-acting na lang natin kung ano man yung gustong mangyari ng Lord para sa atin. And sabi din doon sa video is dream God's dream. So kung ano yung gusto ng Lord sa'yo, yun yung pangarapin mo. So paano nga ba natin malalaman yun? So kunwari, ikaw, panganay kang anak or estudyante ka, gano'n. Siyempre ang sa ating lahat naman, ang dream naman ng God ay maging mabuti. Maging mabuti tayong anak, maging mabuti ang panganay na anak, gano'n. So
Kumbaga, wag mong ilalayo yung mga plano mo. Wag mong ilalayo yung mga pangarap mo doon sa mga pangarap ng Lord para sa atin. Kumbaga, wag mong sundin lang yung pangarap mo. Dapat sundin mo rin kung ano yung dapat mas sundin mo yung pangarap ng Lord para sa iyo. Tapos ang sabi pa doon na endure trials and hardships. So, ibig sabihin, tulad nga sabi ko kanina, kasama sa mga vision, kasama sa mga plano ni God yung mga trials and hardships. So, ikaw bilang tao, bilang nabubuhay, so kailangan nating i-endure, kailangan nating tiisin yung mga bagay na yon para para matupad natin or para maging tayo yung personalidad na gusto ng Lord. Ganon. So, sa buhay, maraming dumadating talaga na pagsubok, marami talagang dumadating na trials and hardships. Pero, kumbaga, kasama yun sa buhay natin. Kasi nga, tayo ay parang actor lang in God sa isang teatro ng Lord. So, nandyan yung mga problemas, nandyan yung mga trials for us na lampasan. So, ito na po ang dulo ng aking daily devotions sa araw na ito. Trust in God in times of waiting. Yun lamang po at maraming salamat. Glory to God.